Ayan, so good day mga ka-farm lahat. New property po ulit tayo today. So ang sukat ng property is 6 hectare ano. So bali mga ka-farm lahat, ito po yung barangay road niya, and then may right of way naman po papunta sa property ano. So ito yung right of way niya. Ayan. So pasok na pasok po ang 4 wheels dito mga ka-farm lahat. Ayan, so dito magmumula yung property. Sandyan kuya? Sa gilid ano. So dala na yung nyug na yun. So may moon ba dyan? Okay, so dito lang tayo mga ka-farmlat. Ano, so may muhon dyan mga ka-farmlat na babaybay. So dala po itong nyug na to ano. So yan. Pasukin na natin kaya. Tara, videoan natin. And so flatland po ito mga ka-farmlat. So may portion po siya na rice land. Alin ba yung malaki tubigan o yung malapad ang tubigan? Mas malaki ang tubigan. Tingin mo may hektarya yung kalupaan nito. Ito kalupaan niya sa baka maghahati. Mga 3 hectare rice land, 3 hectare yung yugan. Ayan, so flatland po ito mga ka-farmlat. Sa mga ka-farmlat natin dyan, na OFW na naghahanap ng flatland, so ito na po yun, flatland yan kasi rice land ano. So flatland yan mga ka-farmlat. So kung magtatanong nyo naman po, halos wala naman siya mataas na burol sa part na yun ano. So ito yung rice land niya, and then yun po yung part na nyugan ng property ano. So ayan. Yun, may mangga din. Ay, napakaganda po magtayo dito ng bahay or rest house kasi napakahangin po at napakaganda ng ambience ano? And so may creek, and so may creek din mga ka-farmlat. Ayan, may sasa. So dito mga ka-farmlat, bali binibili po ito. Ayan, so ito po yung sapa niya. Ayan, so connected po ito sa ilog mga ka-farmlat. Ayan, kaya ito po ay tabsing kung tawagin, yung medyo maalat po ang tubig dito. Ayan, pero dala pa ba to? Ito na yung boundaries niya no. Ayan. So ito yung boundaries niya mga ka-farmland. Kaya kung gusto i-convert yung rice land sa fish pond, pwede kasi may source naman ng tubig. Ipapump lang natin yan o kaya gagawa tayo ng daan para umagos yung tubig dito no. Ayan. So okay, napakaganda po nito. So napakaganda ng ambience itong mga ka-farmland, lalo na pag bagong tanim po yung palay na yan. So sa ngayon bagong harvest po sila no, kaya yan medyo brown yung ambience natin, pero if ever mataniman po yan ng bago, yan, napakaganda po ng ambience ito. Yan, so ito dala pa? Ito dala no, yan. So yan mga ka-farmlat, dala pa po ito ng property. Yan yung nakikita mong nyugan na yan. Yan, napaka ganda po nito. Yan, so sa mga naghahanap po ng retirement plan, yan, tamang-tama to mga ka-farmlat. Dahil pagbaba mo ng sasakyan, property na ano. Although hindi siya tabing kalsada, pero pasok po ang property. Pasok po ang sasakyan sa property. It's almost 20 o mga 10 meters lang po ito sa barangay road. 10 to 15 meters lang po ang distansya. Ayan. Ganda. Flatland no. Ayan. So ikutin natin. Itong nilalakaran ko mga ka-farmlat ay isa ko po ng property. Bali ang boundaries po niya is yung ilog na to ano. So yan po yung creek yan. So yan po yung boundaries ng property. Yung kabila ng creek ay iba na po ang may-ari nun ano. So ayan. Bali ito po yung portion na upland niya mga ka-farmlat. So yan po yung kalupaan niya. And then ito po yung rice land. So ang sabi ng locator natin is 3 hectare po yung rice land. And then possible 3 hectare din po ito ay yung kalupaan niya kasi 6 hectare po ang sukat ng property ano. Ayan, ganda. Ayan. So napakaganda po nito pag may bagong tanim na palay ano. Napakaganda ng ambience, green na green po yan. Ayan, so mangga. So tara, dito ulit tayo. Ayan, so yun mga ka-farmlat, so siguro hindi ko napapasukin yung kabila ano, kasi tanaw naman po natin yung property na property mula dito sa tinatayuan ko ano. So ayan, tanaw naman po natin na nyugan po yan, and then kung makikita nyo hindi naman po ganun kataas yung nyug nya, hindi rin naman ganun kababa ano. So sakto lang po. I think kung sa clearing medyo matagal-tagal pa rin po ito. Ayan, ganda. Kung mahilig ka magtanim mga ka-farmlat ng vegetable and fruit bearing trees, so tamang-tama po ito. Pwede tayo magtanim ng gulay or santol, lansones, rambutan, kakao. So marami po tayong pwedeng gawin sa property ano. Ayan, ganda. Pantayin po yan. Ang kagandahan dito mga ka-farmlat, pag ganito yung property mo, so ito po yung click nya,
Bali kitang-kita mo po yung boundaries or yung mga pagitan ng property mo, left and right, ano. So wala kang kakaligawan. Ayan. Ito po yung part na pwede tayong gumawa ng bahay, kubo, rest house sa part na to kasi platted naman po yung area niya, and then napakahangin po at relax po sa part na to. So sa neighborhood mga kaparmlet, so no worries naman kung liblib yung lugar kasi kung mapapansin nyo, bahayan na po ito. Yan, so bahayan po yan, and then nandito lang ba yung barangay hall, ano? Ayan, so malapit lang din po ito sa barangay hall. Ito mga kaparmlet, itong pantay na to is dala pa ng property, ano? Pero yung may bahay po, sa iba na po yan. Ayan, sa source ng kuryente meron. Ayan, so okay. Sa signal mga kaparmlet, may signal po ang TNT dito pero hindi ganun kalakas. So ang malakas po is Globe and dito SIM. Ayan, so ganda. Ayan. So ito yung ambience ng mga kaparmlet pag dito ka nagtayo ng bahay. Ayan. Napakaganda po nito kung may bagong tanim. Ayan, ganda. Napakaliwalas. Ayan. So yun mga kaparmlet. Kung interested ka po, i-message mo lang ako sa Viber, WhatsApp. And so sasagot naman po tayo, ano.